Good morning, everyone. Pasensya na po, medyo magal kami. Video okay kami. Mga kasama natin sa dito sa taas. So, maybe we'll start down by, we'll just open with quick statements from myself, from Seclano, and from Gov Sherry. Unang-una, ipapasalamat tayo sa mga kababayan natin sa Samar at binelcome nila tayo at hindi na nila tayo binelcome. Talagang pinakita nila sa atin yung mga kailangan natin ayusin mga infrastructure dito sa Samar. Both sa Northern Samar, kung saan kami dumanong kagabi sa akin, galing Matno, papuntang Calvario. No? So, ang direktiba ng Pangulo nung nagsimula tayo noong 2026 is kailangan yung mga infrastructure natin na matagal nang nakabitin, matagal nang hindi natatapos, ay tapusin natin. Once and for all. No? All over the country. Everyone magpunta, pareho ang istorya. Go. Laging may nakabitin na bridge, may nakabitin na flyover, may kalye na maayos, tapos merong ilang daang metro na sira-sira, maayos ulit, sira ulit, maayos ulit, sira na naman. Paulit-ulit. And nakakalungkot, no? Nakakalungkot na ito yung pinagdadaanan ng mga kababayan natin every day. Dito lang sa Maharlika Highway, no? Milyon ang dumadaan dito every day. From Apari, kung saan ang probinsya ni Sec Banoy, hanggang Quezon, Bicol, tawid ng Samar, papunta ng Leyte, tawid ng Surigao, papunta ng Davao, papunta ng Zamboanga, papunta ng Jensan, papunta sa buong Pilipinas. Milyon po yan. Kahapon lang po, no? Kami ni Sec Banoy, nandun kami sa Roro. May nakausap po ako doon. Ang district, galing siyang Cavite, pupunta siya ng Basigan. Can you imagine? Cavite to Basigan. Nakamotor. Nakamotor siguro lang. No? Dalawa silang magkapatid. Nakaangkas yung kapatid niya sa motor. Hindi ko ma-imagine pa anong hirap na dinadaanan nila. And tinanong ko, gano'ng kadalas kayong gumagawa nito? Sir, mga every 2 months. Can you imagine? No, yung hirap nila na meron silang kasama sa trabaho nila sa Cavite, pero taga-Basigan sila. They have to go there back and forth every 2 months. In these conditions. Dahil mahigit 2 araw ang biyahe nila. So, talagang nakakagalit, nakakaiyak, no, yung dinadaanan ng mga kababayan natin. Kaya sabi talaga ng Pangulo natin, once and for all, we have to fix it. No, so, talagang papaspasan namin to, GovCom, sa mga kababayan natin dito. No, yun ang gagawin natin. No, I had a meeting with our bishop, with our bishop here and our priests. They say the same thing. No? And these problems have, hindi lang ito bago, no? This has been going on for, ilang taon na ito? Maybe. Yeah, but it's probably longer than that, ano? So, and ang commitment ni Pangulo, ang commitment namin nila, Sec Banoy sa inyo, is, hindi lang natin gagawin ito ng mabilis ngayon, gagawin na natin ang tama. No, kasi bagay wala yung mabilis nga, kamukha yung mga partner NGOs natin. Ang dami na daw nagtatrabaho dito ngayon, paspasan daw. Kasi siguro nag-announce tayo na pumunta tayo dito, pero hindi ganong solusyon ang kailangan natin. Kailangan na natin yung long-term na yung pangmatagalan. So with that po, I just wanna thank again the people of Samar for letting us know, for opening up all these problems. But our commitment, the President's commitment to everyone is we will finish them and we will do them the right way. No, ayusin na natin ito ng long term. So with that, I'll pass it on to Sec Banoy, kasi importante dito yung ibang infrastructure ng DOTR, and then Governor Sherry. Sec.
Hi. Hello. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning, Gov, Kong Jimboy, Mayor Monmon, and everyone. Tama po yung sinabi ni Secretary Vince. No? Parati pong pinapaalala sa atin ng Pangulo, sa aming dalawa, na bigyan prioridad ang connectivity and mobility. Hindi lang po ng mga pasahero. Importante din po ang mga kalakal. So kahapon po nagsimula kami sa Albay. Nakita po namin yung mga, kasi at least nakita niyo yung mga kalsada na kailangan ayusin. Sa panig naman ng DOTR, tinignan namin yung port, no? So dito sa Matnog. At may plano ang PPA dyan, ayusin po natin yan. Pagdating naman po dito, sa pagdating natin sa Samad, naramdaman namin yung mga kalsadang hindi maayos, mga lubak. No, mga lubak-lubak, ayusin ni Sec Vince yan, ng DPWH, kasama na rin ang mga tulay. Pero kahit maayos na po ang mga ganitong kalsada, mga tulay, kailangan rin po meron din tayong magandang infrastruktura tulad ng paliparan po ng Calbayog at ang ating puerto. So, kagabi po, nag-usap din po kami ni Mayor Monmon at meron tayong kailangang ayusin dito sa ating paliparan. Mamaya i-announce ko po yan. At isa pong kailangan namin ayusin, no? Ito po, maliban po na may problema tayo sa kalsada dito sa mga lubak-lubak. Pagdating po sa ating mga puerto, nakakalungkot po na nadedelay pa rin ang ating mga kababayan, sa pati ating mga kalakal, sapagkat may mga ibang pulisiya na kailangan namin ayusin. Tulad po ng sinasabi natin yung mga vessel natin ngayon. Ang nangyayari pala ngayon, nag-aantayan, kailangan mapuno bago lumayag. Hindi ho ganyan dapat ang pulisiya. Iba po ang pulisiya ng vessel at iba po ang pulisiya parang sinabi nga lang pang kalsada, pang jeepney. No? Dapat we have to treat our ports like airports. Meron dapat tayong on-time performance. Dapat by scheduling everything. Upang sa ganun, mas lalo na kapag may kalamidad, kung saan wala pong lumalaya, may no-sale policy ang Coast Guard, ilang araw na po kayo nag-antay, no? Ilang mga 2 araw, 3 araw, ay once it opens up, matidelay pa tayo ng matidelay. So habang inaayos po ng Secretary Vince at ang DPWH ang ating mga kalsada at tulay, ayusin din po namin ang mga pantalan at paliparan. Upang sa ganun, masasabi natin na we have good connectivity and mobility. Not only of people, but more importantly, mga goods po natin. Thank you. Thank you so much, Secretary Vince, Sec Banoy, GMJ, Attorney John, and Mayor Mon, kung may interest aton mga kaupulan mo pa nga aga haton nga tanan and friends from media. Una, I would like to thank Secretary Vince and the rest of the company from DPWH for coming over together with the OTR, the OTR family. Kasi lalatag na talaga natin yung mga kailangan natin dito sa probinsya. As far as the road problem, and at the same time, yung dalawa nating airport sa Catbalogan and Calbayog Airport. Kasi ngayon, ang problem natin sa airport, wala na tayong direct flight to Manila. Dumadaan na tayo ng Cebu. And for Catbalogan City, we have the airport, pero ang direction naman natin is kahit propeller lang muna ang pwedeng mag-land. Malaking tulong na yun sa atin. Not only for Catbalogan City, but also for Calbayog pag walang flights dito. And Eastern Samar, pwedeng si Catbalogan para hindi na masyadong malayo yung travel time ng mga tao. And we also have the PPA, since we already finished dun sa pagtambak, dun sa deep sea port natin. We're hoping na this year, magkaroon din tayo, mag-start yung deep sea port construction natin sa Catbalogan. But the most important is yung kalsada natin. Tama po si Sec Vince na dapat matrabaho to ng mabilis at saka magawa to ng tama. Kasi the last time I was in Congress, that was 2019, after the COVID, or before the COVID, humingi na ho talaga ako ng funding kasi nag-start na ho talagang masira yung kalsada. But sad to say, yung maintenance funds nila maliit, sobrang liit.
And binigyan lang ho kami ng kukonte. So ang nangyari nun, nagtatambak lang ho talaga kami Sec. And 2021, nag-start na talaga yung pagkasira ng kalsada namin. Binibigyan naman ho kami ng pondo ng national government, but it's not sufficient kasi pichi-pichi. So hindi naman ho kami makakapagsabi na walang tulong kasi meron, pero hindi siya sufficient. During the last time na naupo si Secretary Mercado, pumunta rin po siya and nakita niya yung situation. When in fact, kasama rin po ang mga undersecretaries doon. But siguro kasi 6 months lang po siyang naupo, hindi rin po yun napondohan. Current situation ho natin sa kalsada natin sa National Road, 52% of the National Road within Region 8 ay nasa probinsya ho natin. Kahit po ipagsama ko pa yung dalawang distrito na pondo ng dalawang districts, first and second district, it will not suffice dun sa needed na rehabilitation ng kalsada. 48% po divided dun sa 5 provinces or the Leyte side, kaya po mas mabilis po sa kanila na ayusin ang kalsada. Right now po, ang current situation natin, sa first district, we have 96 kilometers na stretch. And sa second district, 109.7 kilometers. And currently, 32.96% of our highway nasa 2 lanes pa po. And 59.2% ang nasa 4 lanes. So, sana ho, ang request na lang muna namin, Sec, yung kahit lang muna yung 2 lanes na magawa talaga yung rehabilitation. And then to follow na lang po natin yung paggawa ng 4 lanes. As to the road right-of-way problem, especially dun sa mga nag-encroach, rest assured po, Sec, natutulong po kami sa province para mas ma-fast track. Kasi yun naman po ang nagiging natatagalan dito kasi umaabot pa po sa kaso yung pagpaalis ng ating mga encroachers. At yun din po yung nananawagan ako sa mga tao natin, yung mga constituents natin dito sa Samar, na kung may makita na kayong paskin ng DPWH na bawal na kayong magtayo ng structures doon sa area na yun from the center line, sana hindi na rin po tayo magtayo ng structures. Kasi another expenses po yun at saka nagtatagal din po yung pag-construct because of the makikipag-usap, makikipaghagal pa po doon sa mga encroachers. So yun lang po yung request namin, especially na malakas din po ang mga loob natin kasi hanggang 3-story or 2-story ho na mga konkreto yung mga pinaglalagay. And we're hoping also, Sec, na samahan po natin nung drainage system. Kasi the last time po na nakita ho namin yung design na ginawa, as what I heard, Dubai design ho ang ginamit. And we all know na yung Dubai, once a year lang ho, inuulan or twice a year. Dito ho sa amin, wet and very wet po ang situation. So we're hoping po na maayos po talaga to. And nagpapasalamat po ako kay Secretary Vince kasi siya lang ho ang secretary na maiikot or mapupuntahan talaga from Calbayo up to the tip of Santa Rita po na buong probinsya ho ng Samar, makikita po niya. So, again, thank you so much, Sec, and the DPWH together with the OTR family for coming over. We're hoping that we can hand in hand resolve the problem here. And doon naman po sa mga contractors natin na delayed or mga matagal na gumawa, sana po gawin na ho natin to. We understand na tumaas ho ang presyo ng mga bilihin nung nagsara po ang Calbiga Bridge. Umabot na lang ho tayo ng 15 tons at nagsara din ho ng ilang buwan yung from May nung last year ang San Juanico Bridge. Pero ngayon, little by little, nagbubukas naman nasa 15 tons naman si San Juanico Bridge at saka paggabi 30 tons naman. So, gawan na lang muna natin ng paraan para ma-fast track natin yung mga trabaho. Maraming salamat po.
Magandang umaga po, Secretary Vince. Ito Bagulas po of Magic News FM Tacloban. Secretary, kailan ba talaga maayos itong Daang Maharlika Highway? Kasi ilang taon na po itong sakripisyado ang mga dumadaan from Metro Manila down to Mindanao. Kasi dito po ang daanan ng mga sasakyan. Kailan po ba mauumpisahan ang pag-ayos ng Daang Maharlika kasi until 2028 na lang po si PBBM. Sana po, no? Una, ang diretsyong sagot po dyan is commitment po ni Presidente, ni PBBM, na ma-rehabilitate na natin ang Daang Maharlika from Apay hanggang Mindanao, no? Bago matapos ang kanyang termino. So by the end of 2027, i-rehab na natin ito po. Ngayon, ang importante maintindihan ng mga kababayan natin, hindi ang rehab, hindi lang yung simpleng pagpapaayos ng mga lubak-lubak. Hindi ganon. Kailangan dito, lalo na sa mga areas na laging nasisira, tulad, halimbawa, nanggaling kami ng Bicol, sa Andaya Highway, sa Camarines Sur, sa Ginubatan, sa Albay, dito sa mga dinaanan natin kahapon sa Northern Samar, no? At itong mga dadaanan natin ngayon from Samar to Leyte. Meron pong mga portion dyan na paulit-ulit nasisira. So kailangan, kung gagawin na natin ito, gagawin na natin ang tama na pangmatagalan na. At para magawa yun, tama yung sinabi ni Governor, kailangan i-disenyo siya ng tama. Hindi yung masisira ngayon, papatsin mo, after 6 months pag umulan, dumaan yung mga mabibigat na truck, sira na naman ulit. No, hindi na pwede yun. No, ayaw natin, ayaw ni Pangulo ng band-aid. Kaya, medyo tatagal ito ng konti, pero tingin namin, tingin ng mga engineers natin, kung gagawin natin ito ng tama, bago matapos ang termino ni Pangulo, hopefully, as early as the end of 2027, yung malaking bahagi ng Daang Maharlika mula Northern Luzon hanggang Mindanao, maayos na natin. Lalo na yung mga parts na talagang lagi na lang sira. So yun ang ating timeline. Secretary, yung fund po nito, uutangin ba kung budget natin sa 2027 may sasali na itong Daang Maharlika? Sa tingin ko, yung budget sa 26, yung budget next year, plus yung mga savings natin na nakuha ng 2025, tingin namin, hindi natin kailangan umutang pa. Tingin namin, kaya na to ng locally funded funds, no? Local funds. So, hindi to, dapat ito ginawa na matagal na. Kaya lang, ang nangyari nga all over is due to limited funding, due to limited resources, and pinapatsi-patsi yung funding. So yun ang nangyari dito. So ang plano namin dito, lahat, isang bubuhos tayo ng isa. At ang importante dito, na kinumit ko din sa ating mahal na bishop, kinumit ko sa mga NGOs natin, at kinumit ko din sa ating mga leaders dito, kay Governor, kay Kong, ang gagawin natin dito, malaking kontratista na ang gagawa sa Maharlika. Hindi na natin gagawin yung mga maliliit na segment, kasi kasama yan sa naging problema eh. No, kanina nagreklamo yung mga kababayan natin, yung mga NGOs, yung mga portions ng Maharlika na ginagawa, hindi safe. No, nakita naman natin nung dumaan tayo. Nakita namin yung mga ginagawa from here from Allen to Calbayog.
delikado kasi walang barrier, walang mga signs, walang mga warning signs, lahat wala. Yung mga materyales nandyan lang, nakalagay lang sa tabi ng kalye, pwedeng tamaan ng mga sasakyan yon. And I was told marami lang na disgrasya, no, dito sa mga, dahil sa mga ongoing construction na to. Hindi yan tama. Pero, kung maliit na kontratista, ganun talaga. Pero kung malaking kontratista, and I'm talking about the biggest in the country, the likes of DMCI, EEI, and others, no? Hindi magiging ganyan yan. At yan magiging mabilis talaga at sigurado tayo na maayos yan. So yon ang commitment natin na gagawin natin for Maharlika. Good morning po, Secretary Vince Dizon. Ian Maghami po from BSG. Sir, good morning po. Sir, you have mentioned na pare-pareho po yung naging istorya ng lahat ng mga ini-inspeksyon ng DPWH, particularly si Maharlika Road Network. For the record, ilan percentage po ba yung mga kailangan pang ayusin ng DPWH in comparison sa mga ayos na? Okay. Alam mo, I cannot give you an exact percentage, but I'll give you a rough idea, at least yung dinaan natin from Region 4 to Region 8 as of today. To be honest, hindi naman madami. Majority naman maayos. Halimbawa, kahapon, dumaan tayo sa Sorsogon. Napakaayos. No? Yun na yung pinakamagandang portion ng Maharlika na nakita namin, na nadaanan natin, yung parte ng Sorsogon. Meron pa rin mga konting mga sira. Pero tingin ko, 90+% maayos. At 4 lanes, tuloy-tuloy, meron ng kakapiranggot na 2 lanes, malinis, maayos, no? Nakita din natin yan sa some parts of Bicol. No, in fairness, kahit sa Northern Samar, meron din mga stretch na maayos din. Ako, personally, I don't know if Undersecretary Lara will agree with me, tingin ko 70-30. 70% maayos, 30% lang yung sira. Ang problema ko dun sa 30%, marami doon sirang-sira. No? So yun ang, at every year nasisira, yun ang problema. Hindi lang yung sira-sira ngayon, pero aayusin, masisira ulit next year. And ganun ulit, paulit-ulit. So, kailangan ayusin na natin ito ng tama. Tama si Governor, pati yung drainage. Kasi ang number 1 kaaway ng kalsada, tubig. Yun ang number 1 kaaway. Kung walang drainage, o sira ang drainage, o barado ang drainage, talagang masisira ang kalye. Thank you, sir. Last question. May mga bago na po bang listahan ng DPWH na mga dapat na reprimand dahil sa mga unfinished DPWH projects as of now? Thank you. Meron, pero hindi mo na ako mag-announce dito. No, pero unfortunately, yung listahan namin, pama ng pama habang umiikot kami. No? Pero wala tayong magagawa kasama yung accountability dito sa ginagawa natin. And, you know, people have to be accountable for these things kasi buhay ng mga kababayan natin yung naapektuhan dito. No, hindi lang ito basta project na sira o project na matagal nang hindi natatapos, buhay yan No? Buhay yung pinag-uusapan natin dito. So, wala tayong choice dito. Haba na haba to, pero we will make those announcements at the right time. Thank you po, Secretary. Thank you. Darlene Caipo from GMA. Yes, ma'am. Magandang umaga po. Sec Vince, paano yung prioritization dito? Where does Samar fall on the list? At ano po yung unahin po? Lahat priority No, kaya nga pinag-iisipan namin ng team natin is kailangan to sabay-sabay gawin. Sabay-sabay. Bicol, Quezon, Samar, Leyte, and later on, pagpupunta na tayo sa Region 13 sa Caraga, na may mga reports din kami na marami din mga issues doon. Southern Leyte, papuntang from Tacloban, papuntang ng Maasin. So, lahat yan kailangan natin gawin sabay-sabay. So, the entire Maharlika needs to be the top priority. And right now, Maharlika Highway has become the top priority of the DPWH under PPP. Kay Sec Banoy lang po. Sir, yung sinabi niyo lang po kanina na order na
hindi na pwede yung magpupuno yung mga barko sa port bago umalis. Ito po ba ay existing policy or maglalabas po kayo ng bagong memo for that? Actually, existing yan, no? Dapat ganyan naman. Meron dapat schedule. If you notice, kapag bibili ka ng ticket, may schedule eh. Kung anong oras ka lalaya, kung anong oras ka dapat na nasa pantalan, pero hindi nasusunod, no? Mas lalo na, imagine yung nangyayari ngayon dito, mas lalo na kapag may kalamidad. Habang nag-aantay kayo ng ilang araw para magbukas ang pantalan, para payagan kayo maglayag, mas na-delay pa dahil may mga barko, may mga ship owners na inaantay mapuno. Kahapon na, kausap ko si Mayor Monmon, may mga iba tayong kababayan dito sa Samar. Nandun na sila ng umaga, may ticket na sila, nag-aantay na sila, may mga kalakal na silang dala, makakaalis sila hapon o gabi na. Tama ba naman yun? No? Eh, nakalagay sa ticket mo, umaga ka. So again, it's a matter of enforcement. Kailangan namin paigtingin ang enforcement namin sa tulong ng Coast Guard also. At maglalabas tayo ng kautusan na talaga namang ipapakita natin sa mga ship owners na kailangan nilang ikipag-cooperate sa gobyerno. Otherwise, we will be forced to, sanction them. Morning po, Andrea Talinas po from ABS-CBN. Yun na lang po dun sa, I know we've been talking about yung insufficient funding for the Maharlika Highway. Pero yung grupo po nila Ken, the People's Budget Coalition, based on their analysis kasi, yung highest budgeted region for Maharlika Highway over the past decade was actually Samar and Leyte. How do we reconcile that po kaya? Na parang dami palang binubuhos, billion-billion yung binubuhos na for Samar and Leyte, particularly for the Maharlika Highway, and yet, as you mentioned, it's one of the worst in terms of condition. It's very hard to reconcile. So I will really have to look at the past budgets. I will have to see where the money has gone. But more importantly, we really need to fix this once and for all. Diba? I mean, yung accountability, that will come. That will come. That has to come. People need to be accountable for the money that has been spent. No? And yet, nandito tayo ngayon, no? Na ganun pa rin. And it's worse. No? I was told by the citizens, by our leaders, by our bishop, na it has gotten worse and worse and worse. No, same story in Bicol. Bicol used to be, Manigatulaga used to be 7 hours. Now it's 13. Plus 6 hours, almost double the time. Can you imagine? Ang hirap, no? No, and ngayon, ang isa pang problema natin actually, and we really have to discuss this with our local leaders, is ang big problem ng Samar and Leyte, no, sa Maharlika, is yung mga tulay na bumibigay na. Kasi ang mga tulay dito, kagaya ng San Juanico, yung mga pupuntahan natin ngayon, yung Calbiga, yung isa yung Gandara na bumagsak na, and then yung isa pa, yung Niaga. Lahat ito, 40-50 years old na itong mga tulay na ito. And marami sa kanila mga steel bridges. No? So, ito malaking problema ito. Kasi kahit naayusin natin yung kalye, kapag bumigay ang mga tulay, walang epekto yan kasi hindi makakadaan. No? At walang dadaan ng iba kung meron man. Grabe yung layo ng iikutan. No? So, ito talaga, pinag-uusapan namin ng Secretary Lara kagabi. Kailangan may special focus sa Region 8 on the bridges. Aparte sa kalye. No? Kasi talagang bumibigay na isa-isa eh. No? And heaven forbid, no, na magsabay-sabay masira itong mga to. No? Knock on wood, no? Pero kailangan na natin ayusin. This is a special case sa Region 8 kasi ang daming bridges. No? At maraming bridges dito, lumang-lumang na. So, the accountability needs to happen
it will happen, but we also, more importantly, need to focus on what we need to fix now, especially the bridges and the roads. Follow-up ko lang din po. In terms of yung, since we want big contractors to take this on po, no, have we talked to some of them or meron na po bang mga nag-express ng interest? I am meeting with the association, I think it's called the ASE. It's a big group and they are the biggest contractors in the country. You know, the likes of DFCI, EEI, DATEM, Hillmarks, others, no? Santa Clara, these are not just AAA, these are quadruple A. Ito yung mga ginagamit. Ito ang mga contractor na ginagamit ng SM, Ayala, Mega World, San Miguel, etc. Typically, they do not join government projects. Kung sasali sila sa government projects, usually sasali lang sila sa foreign assisted projects. No? Like the subway, no? Ng DOTR. Pero bihira sila or they never join DPWH projects. Pero I spoke to them. I want to meet them in maybe this week or next week, and they have expressed interest to help out in the major projects, the priorities of the President, the highest priority of which is the Maharlika. So, magandang sign ito kasi kung sila ang gagawa nito, makakasiguro tayo na mabilis at more importantly, makakasiguro tayo sa quality ng gagawin. Sundot ko na lang din po kay Sec Banoy po. Yung pagiging mas strict natin with rules na pagsakay sa mga ports, mga barko po. Ano na rin po ba yun? In the wake lalo dun sa news nga po na lumubog na barko sa Zamboanga, are we also implementing other stricter measures given na mag-Holy Week na rin po? Yes, ma'am. Tama po kayo. What happened to Zamboanga, nakakalungkot po. And I have to admit, it's a wake-up call sa maritime sector natin. Parati po natin pinapaalala at parati natin sinasabi yung maritime safety. Ngayon, ongoing po yung investigations po natin dito sa Zamboanga. Full-blown investigation, tulad ng sinabi ng ating Pangulo. At kailangan po natin ang investigasyon dito para malaman natin ang pananagutan ng lahat ng panig. At sa amin, mas importante ang pananagutan ng gobyerno. Kung saan ba nagkulang yung mga supposedly responsible in enforcing the maritime law. But one thing I can assure you of, pagdating po dito sa maritime incident na to, at sa lahat na magiging insidente, wag naman po sana, heads shall roll and heads would roll talaga po. Talaga pong papanagutin namin lahat kesa nasa gobyerno, kesa ship owner. Again, the seaworthiness, kailangan po nating ayusin. Magandang umaga, Secretary Dizon. Daisy Bilizar po ng Radyo Pilipinas, Borongan. Ito po yung tanong ko. Dahil ang overloading ng mga pangunahing dahilan ng pagkakasira din ng ating kalsada, paano hihigpitan ng DPWH ang koordinasyon sa LTO para sa mga weighing stations sa entry points o meron ba tayong mga weighing stations sa entry points ng Samar at Leyte? At yung ikalawa ko na lang din tanong, this is just an observation dito sa Samar area. Pagdaan ko kahapon, meron na tayong mga section na may 4 lanes pero hindi pa rin magamit dahil ginagawang paradahan at saka yung iba, umaapaw yung tubig dahil sa walang drainage system. Paano to tutugunan? Maraming salamat po. Salamat. Ang dami talagang problema eh. Ang kailangan isa-isa natin solusyonan. Yung overloading, papabayaan ko yung aking partner na Secretary Banoy na sagutin yan. Kasi enforcement issue yan ng gobyerno, no? Kasama ng LTO dyan at pati ang LTFRB. Ngayon, dun sa pagpapagawa ng Maharlika, mayroon ng mga bagong teknolohiya ngayon na inaaral ang ating mga engineers na i-address yung issue ng mga mabibigat na sasakyan. No, halimbawa, no, yung pag-aasfalto,
Marami ng teknolohiya ngayon sa ibang bansa na ang asfalto ngayon, kakayanin na ang mga talagang mga mabibigat na mga sasakyan. Halimbawa, no, kung gagamitin natin halimbawa yung mga asfalto na ginagamit sa mga runway, sa mga airport, na kinakaya ang bigat ng isang 777 o mga Airbus na mga 350, kakayanin niya yung mga truck. Pero kailangan gagamit na tayo ng bagong teknolohiya. Hindi na yung ginagamit na asfalto ngayon na umugan lang ng isang beses, dalawang beses, daanan lang ng mabigat na truck, wasak na, butas na. No? So, technology is one. And there is available technology, mas mahal siya, definitely. Pero naman, kung tatagal naman siya ng 5 taon, 6 na taon, 8 taon, eh, malaking bagay na yun. No? So, una yun. Ikalawa, yung sinasabi mong mga ginagawang mga paradahan, nag-uusap na kami ni Secretary Bano, ni Secretary John Vic Remulla, layong-layo na sa padating na Holy Week. Kailangan talaga magkaroon tayo ng no obstruction policy at enforcement sa Daang Maharlika. From North Luzon to Mindanao. Kailangan yan i-enforce natin no obstruction. At ang obstruction kasama dyan yung reblocking. Kaya ang utos natin sa DPWH sa lahat ng region na may Maharlika Highway, kailangan lahat ng reblocking, lahat ng repair, tapos by the end of March. Pagdating ng mahal na araw, wala ng ongoing na repair. Wala na. Lahat yan completely passable. No? At ikalawa, tingin ko, bibigay ko kay Sec Banoy mamaya, yung mga obstruction na hindi kaya. No? Alam na natin yun. No? Yung sinabi mo. Yung sa drainage, aayusin na natin ang design para maayos na ang drainage. Kasi marami kami nakita ngayon mula Allen hanggang Calbayog and I'm sure marami pa kami makikita mula Calbayog hanggang Tacloban na wala o maradong drainage. Kailangan ayusin yan. Thank you po. Thank you. Siguro, Sec. Sec Banoy. In addition to that, sa side naman ng mga local government, sana matulungan din tayo ng mga mayors na hindi, kung magbigay ng permit, business permit at saka building permit, dapat automatic na meron silang parking area. Kasi pag walang parking area, ang establishment, automatic sa kalsada talaga malalagay. So yun din yung isa ho na pwede namin i-contribute sa LGU. Maraming salamat. Thank you, Gov. On the aspect of anti-overloading, una po kasi yan ay partnership ng DPWH and DOTR through LTO kasi it involves road safety. DPWH kasi nasa kanila yung weighing bridge. LTO nasa amin yung enforcement. I agree na there must be strict enforcement of anti-overloading efforts natin. Ang problema po natin ngayon, and I have to be honest, kulang po kami sa LTO. The good thing, there were initial talks already with the ILG with Sec Remulla, no? At hingin namin ang tulong ng HPG para kami naman matulungan in our efforts against anti-overloading. At ganun din, magipagtulungan kami sa mga local government units. Alam niyo po, mas alam ninyo kung sino mga bumabiyahe dito, ang mga anong oras na mga truck, malalaging truck. Ang kailangan lang, we have to be very strict. Iiwasan na naman namin yung sinasabi nating corruption. Kasi baka magsimula na naman dyan yung bribery. Very strict with it. Again, kulang kami sa LTO, it's a good thing, dyan ng H. Mulya, and of course the DPWH for the Village. At kayo na po, lokal na community ang magsabi kung saan mismo dapat namin nilagay, magtulungan po tayo dito. Thank you po. Good morning. Jasmine Bonifacio po sa Raptor and the Vanguard News. Sec, speaking po doon sa funding na kakailanganin po natin for this long-term maintenance project po sa Maharlika
Highway. Do we have estimates na kung magkano yung kakailanganin natin na pondo at yung sinasabi po ninyo kanina na local funding, can you clarify this? Unang-una, wala pa kaming estimate. No? Siguro magkakaroon kami ng estimate, maybe in the coming week, magkaka-estimate na kami. Pero, may pondo naman eh. May pondo. Kailangan nga, sabi nga ni Presidente, may pondo naman eh. Kailangan nga gamitin ng tama yung pondo. Ganun na kasimple yun. May pondo. We just have to use it the right way. Sir, yung sinasabi natin na local funding meaning hindi tayo utang sa labas, dito lang sa amin sa... Locally funded. Hindi tayo uutang sa foreign banks o hindi tayo uutang sa mga World Bank, mga ADB, mga hindi kailangan. Paano din po natin masisiguro na transparent yung gagawin ng mga rehabilitations dito sa Maharlika projects? Nag-institute na tayo ng mga base sa direktiba ng PBBM. Yung transparency portal natin, andyan na. Lahat ng procurement ng DPWH, online dyan. Makikita nyo. Lahat ng dokumento, may access na ngayon ng media sa lahat ng proyekto, and it will definitely include the rehabilitation of Maharlika Highway. Thank you po. Last question siguro, kasi ayaw natin gabihin sa daan ulit papuntang Tacloban. At baka yung iba sa inyo ay may flight papaborit ng Manila. Okay, so good morning, Secretary. I'm Gina from the Vanguard. My question is about your statement a while ago that malalaking kontratista ang kumbaga ang sasali sa pag-rehab ng ating mga national highways. So alam naman po natin na yung mga contractors are allegedly connected with our politicians. So are we going to avoid that? And that in fact, talagang malaking hindi yan katakataka na may mga malaking tarpaulins, billboards, mas malaki pa yung mukha ng politicians kesa sa mga project, kesa sa mga vital information na gustong malaman ng publiko. So how are we going to do that? How are we going to have a good governance in BBM's administration? Thank you, ma'am. I think, unang-una, yung second question mo, in-address na po yan ni Secretary John Vic Remulla the other day. Nag-announce na, and I think this is unprecedented, and we would like to congratulate Secretary Remulla for this. Kasi talagang napakatapang ng reforma na yun. No? Yung pagbabawal, yung tinawag niyang anti-EPAL billboard for government projects. No, and I think that is already out. And susundan naman yan ng ating mga local government units. No, at kaya syempre, kailangan nilang sundan dahil yan ay galing sa DILG mismo. So, yun yung una. Ikalawa, yung mga kontratistang malalaki, like I said, these are the contractors that work with the private sector mostly. They do not really join government projects. Kasi nga, ayaw nila yung politika ayaw nila yung controversy, kaya umiiwas sila. Pero ngayon, sa term ni PBBM, first to na sila mismo ang lumapit at nagsabi, gusto namin tumulong kay PBBM. Gusto namin tumulong sa gobyerno. At nung in-announce natin na priority ni Presidente ang Maharlika Highway, sila mismo ang lumapit at nagsabi, we want to help the government and we want to help in rehabilitating the Maharlika Highway. So that is a very, very strong signal from the private sectors, from the biggest contractors who don't usually work with government, that they are now willing to work. It is a testament of the trust they have sa ating Pangulo, sa ating gobyerno, nagagawa na tayo ng tamang proyekto, lalong-lalo na dito sa napaka-importanting daang Maharlika. Okay? Thank you. So, let's, maybe we have, so just to tell you the schedule, we will now move towards the south, to Tacloban. Roughly, typically it will take 5 hours to go from here to Tacloban. But our estimate with our staff sa program, we take 7 hours. So, hopefully we will be in Tacloban by 5 o'clock. 7 to 8 hours. So,
Meron tayong dadaan ng ibang bridges. I think we have 3 stops. Tama? 3 stops na o 4 stops? 4 stops. We will be passing 2 bridges, I think, that we will stop. And we will stop also, 3 bridges. And then we will also stop sa mga, sa mga kalye. Sec Banoy and DOTR will go straight because they want to inspect the Calbayog and Tacloban airports and also the Amendayan port. Yun, Sec B, you have any? Last na ito, para sa paliparan natin dito sa Calbayog. Yung runway po ninyo, mahaba po, napakaganda, 2,000 by 45. Pwede na po ang jet operations yan. Nag-usap kami ni Go at sa kami ni Mayor Mon. We're going to help po in coordinating with the airlines. Kung meron pa kami kailangan gawin to make it na, sabihin natin safer, gagawin po natin. Just last night, I asked CAAP to allocate another 60 million kasi meron na lang po dito na konti na lang po para asphalt overlay. 300 meters. Pero again, this should not affect the jet operations, yung mga Airbus natin. Kung meron pa kami kailangan gawin as mitigating measures para maparating na natin ang bigger aircrafts po dito sa Calbayog, gagawin po namin. Yung budget sa fencing, nagtabi na rin po kami ng another 10. CAAP, maglalagay rin, nagtabi rin ng almost 100M para dun sa street grade correction. And I asked them to procure it but this March of 2026 para po maabutan natin within the year. Hopefully, pumayag na rin po ang ating mga airlines for a bigger aircraft like Airbus. Salamat po.